nakapag-pickleball na ba ang lahat? Kung hindi pa, pues partner at mga kaabante, tara na. Pero ano nga ba ang pickleball? Paano ito laruin? At kung bakit ito trending sa social media? Para sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Tin Matro. Magandang araw sa inyo mga kabante. Nandito tayo ngayon sa Stock Room Pickleball Court dito sa Novaliches, Quezon City na kung saan susubukan natin ang trending sports ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng social media, ang pickleball. Kaya naman samahan niyo ako bilang first time na gagawin ito. Let's go. Halina kayo. Subukan na natin mag-pickleball. Isang sport ang mabilis na kinahuhumalingan ngayon ng maraming Pilipino, ang pickleball. Mula sa mga park at subdivision hanggang sa mga sports complex, parami ang nahihikayat na subukan ang larong ito na tinaguri ang isa sa pinakamabilis na lumago na sport sa buong mundo. Pero ano nga ba ang pickleball? FYI lang mga kabante, ito ay nagmula sa Estados Unidos noong 1965 sa Bainbridge Island, Washington. Nilikha ito ng tatlong magkakaibigang sina Joel Pritchard, Bill Bell at Barney McCallum bilang isang simpleng larong pampamilya. Pinaghalo nito ang elemento ng tennis, badminton at table tennis dahilan upang maging madali itong matutunan at laruin ng iba't ibang edad. Si Jules Gerald Simeon, isa sa mga may-ari ng Stock Room Pickleball Court dito sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa kanya, nagsimula lamang sila sa isang subdivision malapit sa kanilang tirahan, pero dahil sa problema sa parking at reklamo ng mga homeowners, kaya napilitan silang magdesisyon na humanap na ng mapapwestuhan. At the time, I was the president of the Homeowners Association and I realized na merong isang space doon that could be an income generating for the subdivision. So, pina-resurface ko into a dedicated pickleball court and dumami yung players na naging problema na ng homeowners. One is the noise, two is the parking area. Nagiging very restrictive sila. So, medyo sinopress kami. Hinamon ko sila. Sabi ko, since we like the game, we're passionate about the game, let's build our own. At kahit bago pa lamang ang stock room, marami ng players ang pumupunta dito. Marketing pickleball is madali. Marami pa ang demand for courts talaga. So yung mga gusto mag-invest ng courts, marami pang mataas pa ang demand. It's just starting. Hanggat merong tennis player na umaangal na inaagaw yung court nila, hanggat may badminton player na umaangal na inaagaw yung court nila, and basketball courts umaangal na inaagaw yung court nila ng pickleball, it's a sign that there's still demand for the business or for the game. Sa pag-uusap namin ni Jules, inikot na rin niya ang team ng FYI sa kanilang court para ipasilip ang buong pasilidad. Sir, ano yung sukat nito? This is yung pickleball court. Ang pickleball court is usually 22 feet by 40 feet ang dimensions niya. It is 36 inches height sa sides. Mababa sa gitna, sir? Kasi yung slack niya talaga. It's ganun talaga? Ganun talaga kasi tatalian mo sa gitna 36, 34 sa gitna. Tapos it should be one foot away from the sidelines. So, ganun pala talaga. There's a lounge for court 1 and there's another receiving area lounge for court number 2. Again, di ba ang importante, lighting, ventilation, surface is very... Sa height ng ceiling, wala naman required. Ang minimum is 5.5 meters. Ang minimum height na dapat sa pickleball court, 5.5 meters. Essential din ang lounge kasi pagka open play, we call it stacking . Pagkatapos mo maglaro, pupunta ka sa isang area, ipipila mo yung paddle mo para kung sino yung lalaro. That's why doon na-derive yung name ng stock room. And this used to be the stock room naman ng parts ng mga buses. So, yung stock, S-T-O-C-K, but in-apply namin stock room naman for pickleball. Silipin natin, sir, yung men's CR. CR.
Oh, basic men. Ayan, we have men's toilet. Oo. Oh, may shower, may In fairness, may shower, may urinal, may Required ba talaga, sir, kapag ka mga ganitong sports facilities with shower? Parang napansin ko kasi yan. Correct? value added na lang sa guests yun. Value added. So, na makakapag-shower sila ng right after their matches. Sa women's, nandito sa kabila. Ay, mas malaki siya. Yeah, kasi di ba ang babae, kailangan may separate. So, dalawa ang Dalawang shower, dalawang ang tawag dito, toilet. In fairness, no, sir, napaka-aesthetic ng, parang ibang-iba siya from the court. Pag dito, parang ka ng homey. Ayun na nga eh, kasi Parang homey na yung pagdating ng CR, pero yung court mo is very industrial. Ang peg. Sa kasalukuyan, trending ang pickleball dahil sa pagiging accessible at beginner-friendly nito. Ang grupo ni Romeo Madria na mga call center agent, first time na subukan ang sport na ito. I heard this from some of my friends and I was just invited and I'm so excited to try this. Kasi I used to play volleyball back in school and now busy sa work and then right now just today I was invited by a friend. So I want to try this. I want to see how intense it is. So at least, yeah. Sa pag-iikot natin sa loob ng court, sinamantala ko ng pagkakataon na makakwentuhan ng isa sa mga coach ng pickleball dito sa stock room na si Coach Jay Manahan. Ayon sa kanya, 3 taon na siyang naglalaro ng pickleball pero bago ito, naging tennis player muna si Coach Jay. Yung tennis is okay din naman. So, hindi mawala. Tennis is tennis. Pero, syempre, parang ako, nagsawa na rin sa tennis. So, nag-try lang ng something new. Na which is, turn out na masaya rin laruin. Payo naman ni Coach sa mga nagbabalak subukan ng sport na ito. Okay. So, sa mga gusto mag-try mag-pickleball, yeah, very fun. Tapos, madaling simulan. Okay? So, kahit bata, kahit na medyo may edad na, yeah, kayang-kayang gawin to. So, family-oriented din na sport ito. So lahat may enjoy. So kung gusto nyo rin maging competitive, so pwede rin naman. Madali ring i-master at saka hindi siya mahirap simulan talaga na game. Hindi kailangan ng mataas na antas ng kasanayan o matinding lakas upang makapaglaro. Ayon sa mga manlalaro, nagsisilbi rin itong ehersisyo at stress reliever, lalo na para sa mga nais maging aktibo ng hindi masyadong mabigat sa katawan. Ibinahagi naman ni CJ Luna, isang atleta na nag-compete international sa larong pickleball, ang kanyang karanasan sa sport na ito. Kasi yung level doon, iba sa level sa local. Even though hindi man ako nag-champion or nanalo doon, but it was a great experience for me. It's a learning experience din. Same time, every tournament na sinasalihan ko, may mga nautunan ako. So that's something na naradala ko pag uwi dito sa Pilipinas. Dagdag pa rito, malaking papel ang ginagampanan ng social media sa kasikatan ng pickleball. And also, malaking bagay din na yung community na meron tayo dito sa Philippines, sa local. Very friendly yung mga communities natin sa pickleball dito. So, especially na ngayon pala nagbo-boom tong sport na to. Marami ring celebrities at content creators ang nagbabahagi ng kanilang laro, tutorials at friendly matches dahilan upang mas makilala ito ng publiko. Unti-unti na ring dumarami ang mga pickleball courts sa bansa, kabilang sa ilang barangay at private sports clubs. Dahil sa mababang impact nito, ang pickleball ay tinuturing na angkop hindi lamang sa kabataan kundi pati na rin sa mga senior citizens. At syempre, hindi rin tayo papahuli at susubukan rin natin ang trending sports na ito. Puro ito pan top spin. Okay? Kasi most of the shots dito na the drives. So ito, tuturuan ka niya mag-brush ng bola. So, ayan. Ayan, okay. Then brush forward. Good. Then lower than the ball. Okay. Bounce and then, okay. Huwag mong i-scoop, but dito mo ipapunch yung bola. Okay. That's forehand na volley. Yan, okay. Backhand side. Yan, okay, already. Yes, backhand. Okay, okay, forehand. Sa patuloy na paglago ng interes ng publiko, inaasang lalo pang sisikat ang pickleball bilang bagong paboritong sport ng mga Pilipino.
At ayan mga kaabante, ang ating pickleball experience ngayong araw. Kaya naman, kung gusto nyong mag-try at hindi pa nasusubukan maglaro ng pickleball, i-try nyo na kasama ang inyong mga barkada. For sure, mag-e-enjoy kayo. Mula dito sa Stock Room sa Novaliches, Quezon City, para sa FYI, Teen Matro. Abante! Yun. Wow.